Ang ating pong topic ngayong hapon ay may pamagat na The Last Generation Theology. Bakit natin ito pinag-uusapan at bakit natin ito pag-uusapan? Sapagkat alam niyo po mga kapatid, pagputok ng 2024, meron na pong mga nagtuturo patungkol po sa Last Generation Theology sa internet. Kaya naman kami, ng ating pong mga kasamahan, ng ating pong grupo, pag kami ay nasa Hope Channel, ay dinidiscuss din namin yung topic na ito, Last Generation Theology. At kung may time po kayo, sa Tuesday, 5:30 hanggang 7 p.m. ay live po tayo sa Hope Channel Philippines. Maaari po kayong tumawag, mag-text, mag-message, mag-chat. At kung may katanungan kayo, sasagutin po sa programang yon. Every Tuesday, 5:30 to 7 p.m. Meron po bang nanonood nandito? Meron po na nakakapanood? Ayan. Amen. Praise the Lord. So ngayon po mga kapatid, ang topic po natin ay Last Generation Theology. Kung napapansin niyo po sa ating screen, nilagay ko po dyan, an evaluation of vindication, sin, and perfection. So ito po yung ilan sa mga doktrina na pinopokusan ng ganitong klase ng aral. At ito po yung popokusan natin ngayon. Part 1 po siya dahil meron siyang part 2. Di ba? Yung part 2, doon natin tatalakayin yung tungkol sa human nature ni Christ. At the same time, yung iba pang theological issues at implication ng ganitong klase ng turo. So ang tanong, what is last generation theology? Ano ba itong turo na ito? Bakit natin ito pinag-uusapan? Bakit siya importante? Kung familiar po kayo kay M.L. Andreasen, hindi po yan Mobile Legend Si M.L. Andreasen ay isang pastor at naging professor po ng Seventh-day Adventist. Sabi nga dyan, ay siya'y pinanganak noong 1876 at namatay noong 1962. Andreasen was a Seventh-day Adventist theologian, pastor, and author. Marami rin po siyang naisulat na mga libro. At sabi dito, he was one of the church's most prominent and influential theologians during 1930s and 1940s. So, noong 1930s, 1940s, siya po yung pinaka-prominenteng theologian. Prominenteng professor ng theology sa larangan ng Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, yung kanyang mga teaching, yung kanyang mga tinuturo ay talagang malaki yung respeto ng mga tao, especially ng mga theologian, nung kapanahunan niya. At ang sabi nga rito, Andreasen promoted the teaching known popularly as Last Generation Theology. Ito pong turo na ito, yung pinaka-prominente sa kanya na tumatak. Actually, magaling din siya pagdating sa Sanctuary Service and Daniel and Revelation Prophecy. Yan yung mga master niya. Sabi dyan, controversial for its view on atonement and salvation. So mamaya malalaman natin bakit controversial yung kanyang naging turo. Kasi nung siya po ay nag-retired na, nagkaroon po ng libro na tinatawag na Question on Doctrine, or ang kabuuhan nun ay Answering the Question on Doctrine of Seventh-day Adventists. So meron po tayong libro nun na kung saan lahat ng mga tanong sinagot. Meron pong dalawang evangelical theologian na nag-usisa sa ating doktrina para alamin kung ang ating bang church ay kulto o hindi. Kung kilala nyo si Walter Martin at si Barn, ay sila po yung nagtanong sa ating church at kaya na-produce yung libro na Question on Doctrine. Then, upon answering all the questions presented by those two evangelical theologians, na-vindicate nila ng Seventh-day Adventist, hindi pala talaga kulto. So kahit ang mga evangelicals, kinikilala ang Seventh-day Adventist as a Christian church. Nga lamang, dahil si Andreasen ay hindi nakonsulta nung time na yon, dahil siya po ay retired na, ay nag-rant siya. Gawa siya ng libro. Nag-rant po siya at kanyang tinuliksa yung ating Question on Doctrine na aklat. So sabi rito, Andreasen became well known for his protest against Adventist church leaders during the last years of his life. Kaya ang nangyari po sa kanya, 1961,
natanggalan siya ng credential, pero later on, 1962, bago siya namatay, naibalik naman yung credential sa kanya. Kasi nga, ang kanyang tinitira na ay ang iglesia. So, ano yung belief ng mga last generation theology? Ano po, kasi maraming nagsasabi ngayon, sila daw ay last generation theology. Sa internet, makikita nyo yan. Kaya gusto natin, ngayon pa lang sa church natin, ay mabakuran na natin para hindi tayo mapasok ng ibang aral. Kung noon, ang pumapasok sa atin ay mga offshoot, ngayon iba na. Kasi noon, talagang may church silang sarili. Ang last generation theology, walang church na sarili. Nasa loob pumapasok at nagtuturo ng kanilang aral. Sabi dyan, the last generation of humans will defeat Satan and will vindicate God. Yan ang isa sa mga turo nila, na yung huling henerasyon, sila yung tatalo kay Satanas. Sa Adventist view, tinalo na si Satanas ni Kristo doon sa cross. Sa madaling salita, yung atonement na ginawa ni Kristo sa cross, kumpleto po yun. Pero yung hatol, yung executive judgment, dun pa sa third coming, pagbaba ng New Heavens and New Jerusalem. Pero no less na natalo pa si Satan. At sa kanila, ang last generation ng mga tao, ang tatalo kay Satan at magpapawalang sala sa Diyos. Tila baga lumalabas, ang tao ngayon, yung may kakayahan to vindicate God's character, God's name, and honor. Nakasalalay na ngayon sa tao. Kaya mamaya makikita nyo, may isang libro, ang title, God at Risk. Sabi ko, grabe naman yung title ng aklat na to. Nanganganib pala ang Diyos. Number 2, sin is defined as an act of disobedience and not a state. Ibig sabihin po nito, sa pananaw ng LGT, ang tao nung pinanganak, neutral. Wala kang sinful nature. Kumbaga sa kanila, nagkaroon ka lang ng kasalanan or naging makasalanan ka na nung nakapili ka ng gumawa ng mabuti o masama. Pero sa Bible, sa Seventh-day Adventist, meron po tayong tinatawag na sin as state. Ibig sabihin, nung nagkasala si Adan at si Eva, ang mga tao pinanganak na merong tinatawag na fallen nature or sinful nature. Kaya papansinin natin, ang mga tao ngayon, kahit bata, meron silang tendency to commit sin. Kumbaga kung nakatayo ang batang ganyan, ang pagkiling niya dito sa paggawa ng kasamaan. Mamaya, i-elaborate natin yan sa ating discussion. Then, pangatlo, actually marami pa to, pero tatlo lang muna kasi mahaba. Naniniwala sila na ang tao ay maa-attain yung tinatawag na sinless perfection. Kinakailangan ang tao, absolute sinless perfect para dumating si Jesus. Kaya last generation. Ibig sabihin, hindi ka na dapat nagkakasala. May kakayahan ka ng i-resist ang evil na pag close of probation na, wala nang mediator, ikaw mismo sa sarili mo, perfect ka na para dumating si Jesus. Kumbaga nakasalalay ngayon sa character ng last generation kung kailan darating ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito, ang claim nila, ang claim kasi daw ni Satan, sa ayon kay Andreasen, ay, sabi ni Satan, hindi patas ang Diyos. It claimed that the character of God maligned by Satan will be vindicated through the life of the last generation of believers. Yun ang kanilang paniniwala, na ang last generation ang mag-vindicate, kaya kinakailangan sila ay perfect. Isa pa sa mga argument ni Andreasen, sabi nga rito, yung vindication of God's character daw ay necessary dahil sa mga paratang ni Satanas sa authority ng Diyos, sa kanyang government at sa kanyang kautusan, which ang reflection ay yung karakter ng ating Panginoon. So mamaya, ang isa pa nga sa accusation niya, sabi ni Andreasen, his accusation constituted an impeachment against God. So kumbaga parang ang dating, kinakailangan i-impeach ang Diyos. Parang dahil hindi daw siya patas. Lumalabas, yun yung argumento nila. Sabi pa dyan, God was now on trial before the universe and it was His responsibility to submit evidence to exonerate Himself. Imagine niyo yan, parang ang dating yan, napipressure ang Diyos at para mapatunayang mali si Satanas, kinakailangan meron siyang ebidensya para pabulaanan si Satanas at yun yung
last generation. Ano po? So mamaya ay atin niyang i-elaborate. Ngayon, dito tayo. The vindication of God's character and law through last generation of human. So tingnan natin yung view nila. Ang view ng last generation ganito. LGT views that there must be a last generation of humans who become absolutely sinless and perfect in order to provide the grounds to vindicate God's character and win the great controversy. So sa madaling salita, para sa kanila, kinakailangan ang tao hindi na nagkakasala para manalo ang Diyos. Kasi sa huling henerasyon, pag walang absolute sinless na tao, hindi mabibindikit. Talo ang Diyos. Kumbaga, ang dating niyan, may chance pa si Satanas na manalo ngayon. At ang chance niya nakadepende sa inyo. Nakadepende sa atin. Yun yung kanyang argumento. Sabi pa nga dyan, para sa mga LGT, there must be a final, entirely sinless generation of humans that, by completely overcoming sin, provides the grounds for the vindication of God's character. So sila yung magpo-provide ng ground para mapawalang sala ang Diyos, playing a crucial role in deciding the victor in the great controversy. Antindi, Alam nyo, pag habang tinitignan ko ito, sabi ko, parang blasphemy naman na ito. Nakasalalay na ngayon sa tao ang pagkapanalo ng Diyos. Sabi ni Andreasen, to complete Christ's work, para makumpleto ang gawain ni Kristo, and make it efficacious for man, such a demonstration of perfection of the last generation saints must be made. It must be shown that man can overcome as Christ overcame. So para sa kanila, kung paanong nagtagumpay si Jesus, magiging ganun din daw yung pagtatagumpay ng tao. Kung gaano ka-perfect si Jesus, ganun din daw dapat maging ka-perfect ang tao. Sabi pa ni Andreasen, the last generation of men living on the earth will demonstrate that it is possible to live without sin. O pwede daw tayong mabuhay nang walang kasalanan. Further, it is in the last generation that God is vindicated and Satan defeated. Antindi, Sa pamamagitan ng huling henerasyon ng mga tao, ang Diyos ay mapapawalang sala at si Satanas ay matatalo. Ano pa? Ngayon, ito ang problema. If God does not receive this vindication from this last generation of the perfectly sinless remnant, He loses out in the great controversy. So parang ang dating, matatalo pa si Jesus. Kumbaga matatalo pa pala ang Diyos ni Satanas dahil kapag hindi na-vindicate ng huling henerasyon that has been going on between Christ and Satan. Kaya alam nyo, si Kristo doon sa cross, pag binasa natin ang Revelation chapter 12, nanalo na si Jesus. Kaya nga meron din tayong awit na victory in Jesus. Kaya nga ngayon, ang deciding factor na sa atin, kay Jesus ka ba na panalo na o sa kaaway na talunan? Hindi yung, saan ka ba dyan? Sino ba mananalo dyan? Doon na lang ako. Hindi ganun. Kasi ang dating niyan, parang kung hindi pa pala natalo si Satanas, pwede ka pang mamili. Teka lang, mukhang dehado ang dehado ang ito kaya ako kay Satanas. Parang ganun ang dating ng LGT. Ngayon, ito yung problem. Ito yung danger. Sa view na to, si Satanas hindi pa talaga natalo sa cross. At ang ilang grupo ng tao ang kinakailangang maging perfectly sinless para matalo si Satanas. Yun yung danger sa turong ito. Kaya sabi ni Andreasen, in the last generation of God, will stand vindicated. Talagang dinidiinan niya will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. The charge that the law cannot be kept will be met and fully refuted. God will produce not only one or two who keep His commandments, but a whole group spoken of as the 144,000. They will reflect the image of God fully. They will have disproved Satan's accusation against the government of heaven. Kaya sa kanila, yung last generation, it represented sa book ng Revelation bilang 144,000. Yun daw yun. Yun yung kanyang paniniwala.
Pero next time, sa part 2, itatalakayin po natin yung nature ng character ng 144,000 at kung paanong sila'y naging malinis at pinatawad. Alam nyo, pag binasa nyo ang Revelation 14, yung 144,000, ang sabi doon, sila ay spotless, sila ay walang kasalanan dahil sa dugo ng kordero. Hindi dahil sa kanilang sariling performance, hindi dahil sa sila ay nakamit yung state ng pagiging sinless. Ito pa yung isa, siguro familiar kayo sa pangalan ni Herbert Douglass. Ang kanyang libro ay may pamagat na God at Risk. Sabi ko, matindi itong pamagat na to ha. Parang at risk, ibig sabihin niya, nanganganib eh. Parang ang Diyos pala, nanganganib. Sabi niya, why did God risk all in putting His case before the universe in the hands of men and women who professed to be followers of Jesus? Bakit daw inilagay ng Diyos sa, ano nga yung risk sa Tagalog? Kapahama ka na ba yun? Parang ganun eh. Sa alanganin, yung buong sanglibutan sa kamay ng mga tao. Parang ganun ang dating. Panganib. Galing talaga ni Kuya Wilnor eh. Buti nandiyan ka. Ay sa Google. In God's infinite wisdom, sabi niya, He put Himself at risk. Kumbaga, inilagay ng Diyos yung sarili niya sa ano daw? Panganib. Again, when He gave to Christian the mission of completing the controversy between Him and Satan. Ibig sabihin, parang hindi pa pala gaanong kaimportante yung pagbaba ni Jesus at yung pagkapako niya sa cross. Nakita niyo po yung yung nagiging dilemma nito. Sabi pa nga, did God risk the future of the universe on the knife edge of human freedom? Nilagay ba ng Diyos yung sa kapahamakan, sa panganib, yung future ng universe, knife edge yung di ba? Yung talim ng kutsilyo, parang nasa ganun daw. Ang sagot niya, yes. Tindi, no? So, dito, sabi pa nga niya, pag pinasa pa natin yung libro niya, this is His reward for taking the risk of making men and women a part of His plan to settle the great controversy. They have settled the question as to whether sinful men and women could ever freely reverse themselves by the grace of God and be restored to a life that truly reflects their Maker. Sabi pa dyan, if God's vindication depends on human performance, ito yung problema, then great controversy is no longer decided at the cross. Kung nasa kamay ng tao para mapawalang sala ang Diyos, para manalo ang Diyos laban kay Satanas, ibig sabihin, hindi pa pala natalo o nagapi si Satanas sa cross. Kumbaga, nung sinabi ni Jesus na it is finished, naalala niyo yun? It is finished. Hindi pa pala talaga finished. Baka patanong, it is finished? Tapos na ba? Baka gano'n ang gustong sabihin. Pero hindi eh. Talagang nidiin to eh. Sabi ni Jesus, it is finished. But, at the last generation. Parang dating yan, ang last generation pa yung tatapos. Parang kumbaga, andyan si Jesus, ito yung last generation. Lord, umpisahan mo. Tatapusin namin. Natindi, Kaya nga, para sa mga LGT, yung atonement, hindi pa tapos. At ito'y mayroong tatlong phases. Yung first phases, namuhay si Jesus sa lupa bilang sinless. Pangalawa, yung kamatayan ni Jesus doon sa cross. At yung pangatlo, ito yung ministry ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary na kung saan binabanal niya at piniperfect niya ang mga banal para sa final moment ng history ng mundo. Kaya ang sabi ni Andreasen, the final demonstration of what the gospel can do in and for humanity is still in the future. Christ showed the way. He took a human body and in that body demonstrated the power of God. So kumbaga, ang gusto niya kasing sabihin, si Kristo nagkatawang tao na sunod niya ang kautusan perfectly. Kung kaya niya, kaya mo rin. Parang yun yung kanyang gustong sabihin. Men are to follow His example and prove that what God did in Christ, He can do in every human being who submits to Him. The world is awaiting this demonstration. Men, when it has been accomplished, the end will come. So kapag tayo ay naging perfect na sang-ayon sa Kanya, darating ang wakas. God will have fulfilled this plan. He will have shown Himself true, and Satan a liar, his government will stand vindicated. So ngayon, evaluate natin yan.
I-evaluate natin yung kanilang view about sa vindication. Ano po? So, pag tinignan natin sa theology o sa larangan ng pag-aaral ni Andreasen ng Biblia, the fall into sin is of central importance. Parang ang dating kasi sa theology ni Andreasen, importante pala talaga at necessary na magkasala ang tao. Sabi diyan, he gives the impression that the fall was useful to God because it gave him the opportunity to demonstrate his innocence. So kumbaga, nung nagkasala si Adan at si Eva, pabor pala sa Diyos. Yung kumbaga, ang dating nun, parang buti na lang nagkasala sila kasi eto na, papatunayan ko na tama ako at mali si Satanas. Parang ganun ang dating. Sabi diyan, the central purpose, sang-ayon kay Andreasen, mamaya mababasa natin yan, of the work of Christ, he went on to argue, was not so much the salvation of the human race. Ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus sa lupa ay hindi talaga para iligtas ang tao. Although part yun. Talaga, para iligtas din naman talaga ang tao. Pero ang central purpose ay para bigyan ng vindication ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ng last generation ng tao. Kumbaga ngayon, kaya dumating si Jesus para merong gumaya sa kanya at yun yung tatalo kay Satanas. Ito ang sabi ni Andreasen, pansinin nyo the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Hindi daw yung pinaka-importante, yung pagbaba ni Jesus, pag-aalay ng kanyang buhay para sa iyo, para iligtas tayo. Hindi daw yun yung pinaka-importante, kundi ano daw? The most important thing is clearing of God's name from the false accusation made by Satan. Kumbaga, ang Diyos pala, kaya siya bumaba sa lupa para lang linisin yung pangalan niya. Di ba? Para linisin lang yung kanyang sarili at patunayan, uy, mali si Satanas. May point. Pero hindi yun ang central purpose. Kumbaga, pag tinignan kasi natin sa lens ng atin po ng Biblia, ang central o yung pinaka-importante, kaligtasan natin. Pero, yung effect nun, nag-vindicate sa karakter ng Diyos. Nga lang dito, iba yung emphasis. Di ba? Ang emphasis nasa last generation. Yun ang nakakalungkot. Kaya dito sa theology, pag tinignan natin, mamali ka lang ng emphasis, iba na. Mamali ka lang ng pangunawa ng explanation dito sa isang bagay, nag-iiba na siya ng turo. Tandaan natin, para kay Ellen White, si Kristo lamang talaga, kahit sa Biblia, ang talagang nag-vindicate ng karakter at ng kautusan ng Diyos. At yung vindication na ginawa ni Jesus, yan po ay cosmic level. Pag sinabi natin cosmic level, pang buong universo, yung ginawa ni Jesus. Tingnan nyo, sabi ni Ellen White, she states that Satan mystifies the character of God. Someone must come to vindicate the character of God. And here is Christ. Sino yung magbibindicate, magpapawalang sala sa karakter ng Diyos? Si Kristo, who stand as the representative of the Father. Ano pang sabi ni Mrs. White? He came to earth to vindicate the character of God before the universe. Kaya yung vindication na ginawa ni Jesus, hindi yan local level. Hindi yan nationwide lang. Kundi yan ay cosmic level. Pang buong universe. And this means that His death for the salvation of human race would not only make heaven accessible to men, but before all the universe, it would justify God and His Son in their dealing with the rebellion of Satan. It would establish the perpetuity of the law and God and would reveal the nature, the results of sin. Ito yung turo ni Ellen White, ito rin yung nakikita natin sa Biblia. Na ang vindication ng character at ng kautusan ng Diyos, ang gumawa nito si Kristo. At yung ginawa ni Kristo, hindi yan sa maliit na scope lang, kundi universal yung scope nito. Kaya pag tinignan niyo po sang-ayon dito sa quote na ito, yung vindication ng character ng Diyos, una ay magkakaroon tayo ng access sa langit. Kita niyo diyan, sabi diyan, to vindicate character of God before the universe,
This means that His death for the salvation of human race would not only make heaven accessible to man. Nagkaroon tayo ng access sa langit. Yung divine involvement nito, cosmic conflict nito, ang ama at ang anak, kanilang hinarap yung issue na binabato ni Satanas. Itong kagandahan sa Diyos eh. Actually, pwedeng ang gawin ng Diyos, nagkasala si Adan, si Eva, gawa na lang ako bago. Pero ang ginawa ng Diyos, sa halip na takasan yung bagay na yon, hinarap niya yung problema. Di ba? Binigyan niya ng pagkakataon ng tao. At sa tulong ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Dito makikita rin natin yung perpetuity ng kautusan. Kasi po pwede naman na pagdating ni Jesus, tanggalin na lang yung utos para wala nang mamatay, pero namatay siya sa cross. Hindi niya pinawalang bisa ang kautusan, kundi sinatisfy niya yung demand ng kautusan. Na ang sino mang nagkasala ay merong kabayaran at ito yung kanyang buhay. Kaya nga yung nature at result ng kasalanan, clear ito ng ating Panginoon at ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Christ's death on the cross vindicates God's law and character. Ano pa ang sabi ni Mrs. White? When White explicitly speak about the vindication of the law of God, she established that Christ came into the world for the express purpose of vindicating His Father's law. God placed the world into His hand to redeem the human race and to vindicate the authority and holiness of the law of God. Ang vindication, si Kristo ang unang gumagawa nito, hindi yung final generation. The moral excellence of the law was to be maintained and vindicated before the heavenly universe, and the holy law could not be maintained at any smaller price than the death of the Son of God. So hindi pala po pwede na kung ano lang yung gamitin natin o buhay lang ng kung sino ang magpapawalang sala o makakapag-vindicate sa Diyos, kundi yung kamatayan mismo ng kanyang anak. Sapagkat ang kanyang anak lamang na si Jesus ang namuhay ng walang kasalanan. Siya yung perfect sacrifice. Kaya nga ang sakripisyo, dapat walang, walang blemish. Walang dungis. Walang bahid ng kung ano paman. Ano pa? When Christ ascended and laid open before the heavenly intelligence, pansinin nyo kung bakit natin sinasabing ito ay cosmic level, kasi yung mga heavenly intelligence, yung mga tao sa ibang bansa, sa ibang planeta, di ba? Sila ay nagiging saksi. Kaya nga ang sabi ni Paul, panoorin tayo sa ibang planeta. Di ba? The scene of the conflict and fierce attack that Lucifer made against him to prevent him from accomplishing his work on the earth, all the prevarications and accusations of him who had been an exalted angel were seen in their true light. With one voice, they extolled God as righteous, merciful, self-denying, just. His law had been vindicated. So, sa madaling salita, kahit yung ibang tao sa ibang planeta ay kanilang napatunayan na si Jesus ang nag-vindicate ng kautusan, ng karakter. At ang karakter ng Diyos ay matuwid. Because divinity alone could be efficacious in the restoration of man from the poisonous bruise of the serpent, God Himself, in His only begotten Son, assumed human nature, and in the weakness of human nature sustained the character of God, vindicated His holy law in every particular, and accepted the sentence of wrath and death for the sons of men. What a thought is this? Kita niyo kahit kay Ellen White. So, ngayon, totoo naman na ang tao, makakapag-vindicate din tayo sa character ng Diyos. Pero hindi sa parehong level ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Magkaibang level yon. Yung kay Hesus, ano na talaga yon? Talagang finish na talaga yon. Talagang nagtagumpay na si Hesus. Pero sa atin, hindi yan kapantay, hindi yan kagaya nung binabanggit ng last generation theology. Pansinin niyo po kay Ellen White. Sabi niya, He proved to the inhabitants of the unfallen worlds and to human being that the law can be kept. So pinatunayan ni Jesus sa inhabitants ng unfallen world, yung mundo na hindi nabahiran ng kasalanan, na ang kautusan ay kayang sundin.
While possessing the nature of man, he obeyed the law of God, vindicating God's justice in demanding that it be obeyed. In the judgment, his life will be an answerable argument in favor of God's law. The atonement of Calvary vindicated the law of God as holy, just, true, not only before the fallen world, but before heaven and before the world's unfallen. So yan yung ginawa ni Jesus. Pinawalang sala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung karakter ng Diyos at nung kanyang kautusan. Ayan, sabi pa nga rito, Christ volunteered to maintain and vindicate the holiness of the divine law. He was not to do away the smallest part of its claim in the work of redemption for man. So sa madaling salita, pag binasa natin ito, walang inalis si Jesus sa kautusan. Nung dumating siya rito sa lupa, sinunod niya pa nga ito. Ngayon, gusto kong makita natin na tayo naman bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, pwede rin nating i-vindicate yung kautusan at karakter ng Diyos. So sa paanong paraan? Pansinin niyo po ito. Ayan, basahin ko muna ito. Sabi ni Ellen White, she is very clear about the way in which we vindicate God's law. Paano yun? God's law is to be vindicated by the obedience of heart and mind and by strong argument. Sa madaling salita, tayo, mabibindicate natin ang kautusan ng Diyos at ang kanyang karakter kung sinusunod natin ang Diyos. At sa pamamagitan ng strong arguments. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, dalawang bagay, obedience and arguments, yung binabanggit yan. At alam nyo, kay Ellen White, yung meaning ng arguments dito ay nangangahulugang to proclaim the law of God as normative for the human race. Ibig sabihin, ipangaral natin ang kautusan bilang pamantayan ng buhay ng tao. Yun yung, kaya tayo bilang Seventh-day Adventist, ipinapangaral natin yan, ibinabahagi natin yan na ang kautusan ng Diyos ay kinakailangan pa ring sundin sa ating kapanahunan. Masin nyo all heaven is waiting to To hear us vindicate God's law. Pag sinabing hear us, nagpo-proclaim ka. Hindi sinabi diyan na all heaven is waiting for you to be holy, to vindicate God's law. Hindi sinabing gano'n, na inaantay ka ng Diyos na maging banal, na maging perfecto ka o banal ka na hindi ka na nagkakasala para mabindicate siya. Hindi. Sabi diyan, hear us. Marinig tayo na i-vindicate ang kautusan ng Diyos, declaring it. I-declare daw natin to be holy, just, and good to all nations. Paano ba natin mabibindicate ang kautusan ng Diyos kung atin din itong ipinapangaral, ibinabahagi? Sige nga, sabihan mo ang katabi mo, ibahagi mo ang kautusan ng Diyos. Sige nga, sabihan mo. Kalabitin mo, ibahagi mo. Di ba? Ang kautusan ng Diyos. Siyempre, ibahagi natin yung kautusan ng Diyos yan Kasi ang kautusan ay mabuti at banal. Di ba? Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, ipangaral mo ang kanyang karakter. Di ba? Ganun ang dapat natin gawin, ipapangaral. Ano pa? Sabi ni Ellen White, we will have to vindicate the truth before kings and rulers. Ano daw? Through persuasive speeches. Paano ba yung persuasive speeches? Di ba nakakapanghikayat? Kanino mo ipoproclaim? Kings and rulers. So kapag kayo ay may pagkakataon na makausap, siguro si Vice o si Mayor, gaya ni Brother Ray, di ba? Maaari nating i-share sa kanila ang katotohanan ito. And with the assistance of the Holy Spirit. Kaya ito yung yung pangangaral, pagpo-proclaim ng kautusan ng Diyos ay importante to vindicate God's law and His character. Kaya dito, sabi nga rito, Ellen White comments that the time has come when every man should be found doing his duty to the utmost of his ability to hold up and vindicate the law of God before our people and the world
working to the limit of his capacity and entrusted talent. So, sa kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo yan para ibahagi yung katotohanan. To vindicate the character and the law of God. Alam nyo, noon medyo mahirap talaga. Mahirap talaga noon ang pangangaral. Ngayon, marami ng paraan. Marami nga lang din kaaway. Sa pamamagitan ng social media, pwede na tayo magbahagi. Di ba? Yung pinopost mo. Di ba? Mahalin mo ang iyong mga magulang. Sa Ten Commandments yan. O kaya naman, ipakita natin na ang utos ng Diyos pag sinunod, ito'y banal at mabuti na dapat nating sundin. Social media, meron po tayong Hope Channel, i-share natin. Meron tayong Pillars of Faith. This coming April, magkakaroon ng Cavite Mission ng Pillars of Faith. I-share natin. Pwede po nating mapakinabangan yung ating Facebook, TikTok, YouTube, IG, at iba pa para mangaral at ibahagi ang salita ng Diyos. Marami nga lang din talaga tukso at nandun din. Sa halip na iwasan, dahil hindi naman talaga na maiwasan, gamitin natin yung opportunity na yon. Alam nyo, sa Mindanao, mag-segue lang ako ng konti, karamihan sa kanila ay nakasubscribe sa Hope Channel sa Mindanao. Halos lahat ng mga miyembro. Dito sa Cavite, hindi masyado, hindi tayo ganun kalakas. Pero kung magkaisa tayo, gamitin natin yung platform na yon para makapagbahagi din ng salita ng ating Panginoon. Last time, nag-TikTok ako, Brother James. Kasi sabi, pwede daw mag-Bible study sa TikTok. Hinanap ko, Bible study live. Pwede nga. May nangangaral nga sa TikTok. Tapos pag pinindot mo yung plus sign, pwede kang mag-join sa kanila, makapasok ka, makapagsalita ka. At habang nandun ako, pumasok ako, tapos lumabas din ako saglit, tapos may ibang pumasok, nakikipag-argumentuhan dun sa nangangaral. So ang punto ko ay kung sila nga, ang dami pang views, na 3,000, iba may 100, okay na yun. Kahit 7 nga, okay na no? Manood sa isa TikTok po, pwede pala siya. Gamitin natin yung mga bagay na yon para mas makapagpalaganap. Kasi sabi ni Ellen White, nabibindicate natin ang kautusan ng Diyos, ang kanyang karakter sa pamamagitan ng arguments, ng pagbabahagi, persuasive speeches, yung proclamation ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Angel Manuel Rodriguez, sabi niya, perhaps what is surprising in the statement where White speaks about our participation in vindication of the law of God is that it is not explicitly associated with character perfection. Kapag sinasabi ni Ellen White yung vindication of God's law and character, hindi siya naka-associate sa pagiging perfect mo or sinless mo. Kundi saan? Sa pagsunod mo at sa arguments o yung proclamation ng message. It is explicitly connected to our obedience to the law and its proclamation to the word at a time when God's enemies under the influence of Satan are trampling His law. Sabi pa ni Angel Manuel Rodriguez, the vindication of God's law means for her to show or demonstrate through our actions and words that God still expects human to submit to His loving will as manifested in His law. This is not associated by White with a cosmic vindication of the divine law. So, hindi cosmic level yung ating vindication sa karakter ng Diyos, kundi yung kay Kristo lang yon. It is the duty of every Christian to vindicate the honor of God by winning souls to Christ. Kaya importante pala, para ma-vindicate natin ang honor ng Diyos, dapat tayo ay nagso-soul winning. Kaya nga, ang challenge po sa atin ngayong 2026 hanggang 2030, isang miyembro, isang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon yon. Pag-pray natin. Di ba? Ibig sabihin, bawat isa sa loob ng 5 taon, hinihikayat na makapanghikayat tayo. Kaya po ba natin yon? Sige nga, say amen sa kaya. Parang konti Kaya ba natin yung mga kapatid? Amen. Sige nga, sabihan mo yung katabi mo, nag-amen ka. Di ba? Nag-amen ka. So, what we expect? Nag-amen ba itong mga, natin? Di ba? Kung kayo ay nag-amen, we expecting sa 2030, doble na yung bilang natin. Bakit? Kasi bawat isa, aabot ng isa. Each one, reach one.
At yun pala yung yan yung vindication sa honor ng Diyos. Yung nagsasoul winning tayo. Kasi ang isa sa mga reason yan, kung ikaw ay masaya na niligtas ka ng Diyos mula sa kasalanan, bakit hindi mo ibahagi yung katotohanan na ito? Pero kapag ikaw ay, yung term kaninang umaga, di ba? Ano yan? Apathy. Pag ganun lang, wala lang sa'yo, parang mahirapan ka nga talagang i-share. Pero once na ang mensahe ay totoo sa buhay mo, mas madali at mas magaan nating ibahagi. Hindi naman kinakailangan palaging Bible study. Hindi naman kinakailangan sa uladaw mo yung mga talata palagi. Yung simpleng ikwento mo lang. Ibahagi mo lang. Alam mo, buti ng Panginoon. Kahapon wala kaming gas kasi ang mahal na ng gas ngayon. Pero may biglang nagbukas dyan. Ang mura, nakabili kami. Hindi pa sila nagtaas. Yung mga simpleng ganun ba? Ang galing ng Panginoon. Wala kaming pagkain noong nakarang araw, pero may dumaan si kapatid, may dalang saba. Nagkaroon kami ng makakain. Diba yung mga simpleng ganyan, pwede nating i-proclaim at pwede natin silang mahikayat. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa Diyos. Sabi nga, si Ellen White, she presses the idea even further when she comments that the church will be perfect only. Magiging perfecto lamang ang iglesia when its members live the truth, vindicating the honor of God by winning souls to Christ. Dapat ang iglesia pala, para masabi natin ding buhay, gumagawa ng evangelism. Kaya ang sabi ni Manuel Rodriguez, sabi niya, for White, our participation in the vindication of God's law and honor is not an end-time cosmic vindication of God. According to her, this has always been the responsibility of God's servant on earth. For instance, gaya ni Samuel, ni Elijah, naalala niyo si Daniel? Daniel actually vindicated the honor and character of God nung nagpatotoo siya na walang ibang makakapagpaliwanag ng panaginip ng hari kundi liban na lamang sa Diyos na buhay. Di ba? Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar? Pinuri niya, nilulahati niya ang Diyos. Nung si Daniel tinapon sa lions den, naalala niyo yon? Sabi ni Darius, pinuntahan niya umagang-umaga, pinuntahan niya, Daniel, buhay ka pa ba? Di ba? Nung buhay pa si Daniel, anong ginawa niya? Pinuri niya ang Diyos. Pinuri ni King Darius na vindicate yung honor ng Diyos. Sino nga yung nag-restore ng pader sa Jerusalem? Sino nga yon? Naalala niyo si Nehemiah. Kahit siya po ay statesman, nag-work siya sa government nung panahon na yon, he actually vindicated the character of God. So sa bawat panahon, sa bawat season, sa bawat generation, maaari nating mabindicate ang character ng Diyos. Hindi lang sa last generation, hindi lang sila yung magbibindicate sa honor ng Diyos. At kung ang last generation ay ang panahon natin, ay hindi lang tayo, kahit yung mga nagdaang panahon. So ngayon mga kapatid, dadako tayo sa pangalawang aral ng last generation theology. Ito yung sin as disobedience at as a choice. Ang paniniwala nila sa kasalanan ay choice at disobedience to the law of God. So yung paglabag lang. So hindi sila naniniwala na ang kasalanan ay meron ding nature or sinful nature din. So ngayon, antayin natin umayos yung, ayos na. So ngayon, ay gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid na ang ilan sa mga prominenteng LGT ngayong 21st century na mga writer ay sina Kevin Poulson, Larry Kirkpatrick, na kung saan ay papakita ko yung mga libro na kanilang isinulat at kung ano yung kanilang paniniwala. Para sa kanila kasi, ang tao ay naging makasalanan by choice. Man is born with tendency to sin and weakened by sin, and they are born neutral. Para sa kanila, neutral ang tao at naging makasalanan lang nung ito ay nakapili na gumawa ng kasalanan. Ito yung libro na isinulat ni Larry Kirkpatrick. Ang title ay Cleanse and Close. Sabi dyan, sa page 30 hanggang 31,
We are not born guilty, but ready to become guilty. We are not born with sin, but ready to sin. We are not born straying, but ready to astray. From the first fall in Eden, the power of evil became closely identified with our human nature. But we are condemned only for our own disobedient choices, our own sin. So tayo daw ay naging condemned lamang or nakondena tayo dahil sa ating mga pagpili. Ito naman, sabi ni Kevin Poulson sa kanyang libro, Last Generation Theology, that human beings become sinners by choice, not by merely being born with a fallen nature. Ano pa ang sabi? Because of the damage to the human genetic stream, we are born with weaknesses and tendencies to evil. We receive neither sin, nor guilt, nor condemnation from someone else's fall, but we are thrust into a situation where we need the healing that only Jesus, the great physician, can provide. So, ano ang paniniwala ng LGT? Sa kanila, we are sinner by choice. We receive no condemnation from the sin of Adam. Yan yung kanilang paniniwala. Pero ang view ng LGT is actually contradictory sa inspired word ng Panginoon. Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia? Pansinin niyo po Romans chapter 5, verse 18 to 19. Kasi sa kanila, hindi tayo condemned. Na-condemn lang tayo nung nagkasala na tayo, nung pumili na tayo. Pansinin niyo ang sabi ng Bible. Yes, Adam's one sin brings condemnation to everyone. Ano daw? Yung kasalanan ni Adan nagdala ng condemnation sa lahat. Ano? But Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone. 19. Because one person disobeyed God, many became sinners. Pansinin nyo yung word dito na many at everyone, yan po ay pareho po ng meaning yan pag tinignan natin sa Greek. Ano po, play of words lang yung ginamit dyan. So, dito, pansinin nyo, because one person disobeyed, ilang tao ang nag-disobey sa Diyos? Isa lang. Pero, many became sinners. So, sa ibang translation yan ay all became sinners. But because the other person obeyed God, many will be made righteous. Pansinin nyo iba doon sa statement nung dalawang libro. Kasi sabi nung dalawang libro, balikan natin, we receive neither sin nor guilt nor condemnation. Pero ang sabi ng Bible, many became sinners and yung kasalanan ni Adan brings condemnation for everyone. So, direct contradiction na kaagad sa divine word ng ating Panginoon. Kaya dito, baka sabihin nila, yung many at all magkaiba. Actually, biblical exegetical studies, pinapakita nito na yung many and all sa verse na ito, ginagamit siya interchangeably, palitan. Ano po? Kaya nga, sa ibang talata, gaya ng Mark, ginamit dun yung many at yung all. Naiisa lang ang ibig sabihin, para sa lahat. Ano po? Ngayon, nakuha natin ito. The problem of sin, kapag ang sin ay choice lamang, may malaking problema dyan. Bakit? Kasi, kung ang kasalanan ay dinedefine as solely a matter of choice, then, ang tao, may kakayahan siya na makasunod sa Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang will. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, pwede ka na hindi magkasala since birth kung pipiliin mo lang talaga mula bata ka ay ang sumunod sa Diyos. May kapangyarihan sana ang tao. Pero sa atin pong fallen state, makasalanang likas, hindi tayo makakapag-render ng obedience. Hindi natin kaya yon. Kaya nga, sabi rito, in our fallen state,
Men cannot render obedience, nor even will to obey. Hindi kahit yung i-will natin, yung gustuhin natin, yung gusto kong bumait, di ba? Hindi mo magawa. Kasi yung ating natural inclination, naka-towards tayo sa kasalanan. Di ba? Kaya nga minsan pag may napulot kang wallet o kaya nalaglag na pera, pag sabihin natin 5 piso lang, baka minsan ayaw mo lang sabihin eh. 5 lang naman yan eh. Di ba? Pero kapag mayroon ka pang 5, sabihin mo, naulog. Pero para pag 500, di ba? Minsan ganun eh. Di ba? Isisimli kang ganyan. Aapakan mo pa. So, kapag tayo ay iniwanan ng Diyos na tayo lang, walang tulong niya, ang hindi maiiwasang resulta nito, magkasala tayo. Kaya nga, sang-ayon ka sa Bible at sang-ayon kay Ellen G. White, ang kapangyarihan para makasunod sa Diyos ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Pag binasa niyo Ephesians chapter 2, verse 1, patuloy yon, sabi doon, we are children of wrath. Anak tayo ng kagalitan. Ano? Sabi pa nga ni Jesus, kayo ay sa inyong amang diablo. Di ba? Pansinin natin ang sinabi ni Ellen White sa Steps to Christ. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Imposible daw sa ating sarili na tayo makatakas dun sa kumunoy ng kasalanan. Our hearts are evil and we cannot change them. Education, culture, the exercise of the will, human effort, all have their proper sphere, but they are powerless. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kasi choice lang. Kasi nga wala kang choice dito eh. Kundi magkasala talaga. Ayun yung ano mo, yun yung iyong natural tendency. They may produce an outward correctness of behavior. Pwede ka palang magpakita ng outward correctness of behavior. Pakitang ano ba? Pakitang tao. Parang yung mga Pariseo, di ba? Sinusunod nila ang kautusan. Nananalangin sila nang nakatingala pa sa langit. Maganda silang manamit, magsalita. But they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. There must be a power working from within, a new life from above, before men can be changed from sin to holiness. Dapat may kapangyarihang labas sa'yo. May kapangyarihan na nagmumula sa Diyos na magbabago sa loob mo para ikaw ay malipat mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. The human will, sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 176, the human will, left to itself, is not able to choose what is good and resist evil. Without the transforming grace of Christ, man's will is powerless to choose right. Because the mind, sabi ng Bible, set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. Di ba? Kasi mahina yung katawan nating laman. Mahina yung ating nature. Mahina tayo. Kaya kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin mapipili na gumawa ng mabuti. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kasalanan hindi lang by choice. Nasa nature din natin. Nasa likas natin. Mamaya, tatalakayin natin yan. Ngayon, ito pa yung ilan sa mga maling doktrina ng LGT. Ang LGT naniniwala na ang sin of ignorance or unintentional sin ay hindi talaga sin. LGT's view on sin of ignorance or unintentional sin para sa kanila ay ito ay hindi mo kinakailangang hingan ng patawad. Yung kasalanan na hindi mo alam na kasalanan pala, kahit hindi ka daw mag-sorry sa Diyos, okay lang yon. Magiging guilty ka lang kapag alam mo. Pansinin nyo ha, hindi po ako nag-iimbento. Ang sabi ni Kirkpatrick sa kanyang aklat, sins of ignorance, sins we cannot repent for, hindi daw tayo makakapagsisi, or even meaningfully confess something we don't know is wrong, the Bible is clear that we are not held accountable for such sins. Hindi daw tayo accountable sa bagay na yan. Neither sins of ignorance nor the effect of sin incur guilt or condemnation, and they do not require repentance, confession, or forgiveness.
These responses apply only to sins for which we are guilty. So, pagdating niyan ay mas maganda na wala kang alam. Kasi hindi ka pala accountable doon, di ba? Okay na, ba't niyo pa kami aaralan? Baka magalit pa sa iyo yung tao, no? Kasi pinangaralan niyo patuloy kami. Dapat wala kaming kasalanan eh. Di ba? Pero ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, Leviticus 5. Leviticus 5, verse 17 to 18. Suppose you sin by violating one of the Lord's commands. Halimbawa daw, nagkaroon ka ng kasalanan. Even if you are unaware of what you have done, you are guilty. Kahit pala hindi ka aware doon, guilty ka. Hindi mo po pwedeng sabihin na, Lord, hindi ko alam yan, wala akong kasalanan dyan, labas ako dyan. Hindi pala pwedeng ganon. Kasi kahit na hindi ka aware, you are guilty and will be punished for your sin. For a guilt offering. Kaya nga meron silang guilt offering eh. You must bring to the priest your own ram with no defects, or you may buy one of equal value. Through this process, the priest will purify you from your unintentional sin. Pinapatawad pa rin yung unintentional sin, making you right with the Lord, and you will be pinapatawad pa rin. Kahit unintentional yan. Kahit unintentional yan, ihingi mo ng tawad. Sa practice nila noon, kahit hindi mo alam, magdadala pa rin sila ng tupa. For guilt offering. Kasi guilty ka pa rin doon kahit hindi mo alam. Kaya nga sabi ng Psalms 19 verse 12, who understand his errors or omissions? Sino nakakaalam ng kanyang kasalanang hindi niya alam? Acquaint me of hidden faults. Ang sabi sa Psalms 19 verse 12. Ano ang sabi ng Bible commentary natin? Hindi po ako nagsasarili ng aral. Sabi ng Bible commentary, Jesus stands before the Father, continually offering the merits of His atoning blood in behalf of the sinner. All who will come with confession, repentance, will find pardon. He will forgive their sins of ignorance and their transgressions of His law. Di ba? Ang Panginoon daw ay magpapatawad sa iyo. Sangayon saan? Bible commentary ng Seventh-day Adventist. Kaya ako po, I encourage everyone to read yung ating pong mga aklat. Halimbawa na lamang itong ating fundamental beliefs. Mas maganda na dito natin ipase yung ating doctrine kaysa pupunta tayo sa ibang mga aklat na hindi naman official na libro ng Seventh-day Adventist. Ano pa? Sabi pa rito, Leviticus 4, the provision made for the sin offering showed that there was forgiveness for sins of ignorance. But that sins were still sins. Kahit yan daw ay ignorance, hindi mo alam yan, unintentional yan, hindi ka aware dyan, kasalanan pa rin yan at kinakailangan ng dugo upang ito ay mapatawad. Ano po? So ngayon, ano pa? Ano yung sinasabi naman ni Larry Kirkpatrick? Sin is not a state. Hindi daw ito kalagayan. Hindi daw ito nature, kundi transgression of the law. Sabi niya dito, ganito. Sin is not something that comes to us by heredity. It's not a state of being. Sin is the transgression of the law. Yan ang paniniwala nila. Ang kasalanan daw ay hindi state of being. Ito naman, si Dennis Priebe. Sabi ni Dennis Priebe, sa number 3, pag binasa nyo itong kanya, sa website ko siya nakuha, sabi sa kanyang website, sin can become personal guilt only after light awareness comes to the conscience. Magiging kasalanan lang yan pag naintindihan mong kasalanan. Pero kanina, sa talatang binasa natin, kahit unintentional yan, kahit ignorance ka pa dyan, kasalanan pa rin yan. So, ito yung talata na ating binasa kanina. Hindi ko nababasahin kasi nabasa naman na natin to kanina. Na yan ay guilty ka pa rin dyan sa bagay na yan. Kaya kahit si Dennis Priebe, mali yung kanyang pangunawa patungkol sa kasalanan. Number 5 na statement niya, if sin is by nature, which means that it is constant sinning. Sa kanya kasi, ang isipan ni Dennis Priebe, pag sinabi nating meron tayong sinful nature, tuloy-tuloy tayong nagkakasala. Alam nyo, mali po yun. Kasi, ang pagkakaroon natin ng sinful nature ay hindi nagsasabi na tayo ay patuloy na nagkakasala. Ang ibig sabihin nun,
tayo ay nasa katawang ito na ang hilig natin, yung ating kiling natin ay papunta sa kasalanan. Ibig sabihin, meron tayong malaking tendency na magkasala. Propensity to commit sin. Kaya mali yung understanding na ito. Ibig sabihin yan, meron tayong bent toward evil dahil sa ating kahinaan at karupukan. Kaya ito yung dilema ng LGT. Kung ang kasalanan ay transgression lamang sa kautusan, paano nila sasagutin yung sinabi ni Ellen White? Sabi ni Ellen White, it is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin. Hindi lang daw yung paglabag o yung hindi mo pagsunod ang bumubuo sa kasalanan. Kung transgression lang yon, anong ibig sabihin nito? Hindi nga lang daw yun ang bumubuo sa kasalanan But the fact of variance from God's express will in the least particular, for this shows that there is yet communion between the soul and sin. The heart is divided in its service. There is a virtual denial of God, a rebellion against the laws of His government. Ano pa ang sabi? The Bible actually gives another meaning of sin. Romans chapter 14, verse 23. Sabi ni Paul, whatsoever is not of faith is sin. Hindi lang yung paglabag mo kasi pwedeng sumusunod ka sa utos pero hindi bukal sa puso mo, kasalanan pa rin yun. Kaya whatever is not of faith is sin. Kaya sabi ni Ellen White, without faith, it is impossible to please God. For whatsoever is not of faith is sin. The faith that is required is not a mere assent to doctrines. It is the faith that works by love, that purifies the soul. Humility, pansinin niyo sabi ni Ellen White humility, meekness, and obedience are not faith, but they are the effect or fruit of faith. Ibig sabihin, kahit ikaw pala ay mukhang mapagpakumbaba, o pwede palang nagkakasala ka kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Ano pa? It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin, which we are sunken. Ito, basahin ko na lang yung may highlights para mabilis tayo. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. Kahit gaano ka mukhang ka-perfect na tao, pero sa loob pala ng puso mo ay iba, hindi pa rin yun. Kasalanan pa rin pala yun. Kaya ang kasalanan is more than an act of transgression. Ito rin po ay likas natin. Kaya ang sabi mamaya babasahin natin yung isang talata sa Psalms. Sabi ni David, I was born sinner. Sabi ni David. Ngayon, ang sabi rito, we are made sinners because of disobedience of Adam. Tuloy na natin. Sabi ni Ellen White, but Adam failed to bear the test. And because he revolted against God's law, all his descendants have been sinners. Diba? Imagine mo, kung descendant tayo ni Adan, sangayon kay Ellen White, tayo ay naging makasalanan. Hindi dahil sa napili mo, nakalabag ka na kagad, kundi yan yung ating nature. Pansinin nyo yung talata. Psalms 51 verse 1, for I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. Psalms 58 verse 3, these wicked people are born sinners. Even from birth, they have lied and gone their own way. Sabi ni Ellen White, Adam's sins definitely caused his posterity to be born with inherent propensities of disobedience. Ano pa ang sabi ng Bible? Mula sa puso, nagmumula ang masamang kaisipan. Di ba? Kaya nga ang kasalanan, hindi yan nagmumula sa paggawa mo na kaagad. Laging nagsisimula sa puso yan. Kasi kung ano ang nilalaman ng puso mo, siyang makikita sa gawa mo, siyang lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba? Kung ano nasa puso mo, hindi yung kung ano lang yung nagawa mo, yun na yun. Kasi po pwede kang makapandaya. Kasi kaya ang sabi ni Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang sabi ni Ellen White, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. Ano pa? Ito yung matindi.
Romans 7. Ito yung hindi masagot ng mga LGT. Ano po, nagkaroon ako ng debate niyan siguro last September or October. Nakikita niyo po yun sa YouTube. Ang tanong ko ay, kung ang kasalanan ay paglabag lang, bakit dito may kasalanang nakatira sa tao? Pasahin niyo For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Sabi ni Paul, yung ginagawa kong mabuti, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Ngayon, hindi na ako yung gumagawa, kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Kung ang kasalanan ay disobedience lang talaga, gawa lang talaga, bakit may kasalanang tumitira? Nakuha natin. Kaya sin is not only an act of disobedience, but a state. Nature din natin. Kaya tayo ay merong sinful fallen nature. Eto pa, sabi ni Ellen White, his nature became evil. Sa baba, sa gitna, there is in his nature a bent to evil. Sa pinakababa, human nature was corrupted. Kaya hindi lang gawa. Maging yung ating nature. Lagpasan na natin, medyo marami tayong prepare. Ibig lang sabihin nito, both Ellen G. White writings and biblical revelation nagpapatunay na yung reality ng kasalanan, ito ay more than an act. Hindi lang yung ginagawa mo. Kaya nga ang salvation natin holistic . Hindi ka lang ililigtas sa iyong gawa, kundi ililigtas ka, ikaw ay i-restore. Kaya meron tayong restoration na tinatawag. Papanumbalikin tayo sa tama nating kalagayan. So sa liwanag ng mga ebidensya na nakita natin sa Biblia at sa sulat ni Ellen White, ay makikita natin na ang kasalanan is more than an act of transgression, it is also a state. Ngayon, LGT's views on perfection. Ang view nila, kung if sin is thought of only as actions that are freely chosen, then one might become sinless by force of one's will. Ito yung katotohanan niya. Kung ang kasalanan ay gawa lamang, maaari ka talagang maging sinless. Kung kaya ng isipan mo talagang paglabanan ng lahat ng tukso na hindi mo na magagawa siya. Ngayon, sa kabilang banda, ang last generation theology advocates perfectionism, which maintains that humans can become absolutely sinless. This tends to place the emphasis on human works and suggests that one might reach a point prior to glorification when one is perfectly sanctified and thus no longer in need of the imputed righteousness of Christ. In this view, one can follow in Christ's footsteps to become absolutely morally perfect. So kumbaga sa kanila, kaya sa kanila ang kasalanan ay hindi nature kasi ang gusto nilang mangyari, ito ay gawa lamang para kung hindi ka na nakakagawa, logical nga po pwede ka nga maging perfect. Diba? Pag hindi mo na nagagawa yung mga bagay na yon. The plan of salvation, sangayon kay M.L. Andreasen, must of necessity include not only forgiveness of sin, but complete restoration. Salvation from sin is more than forgiveness of sin. Kasi ang gusto niyang palabasin, dahil ikaw ay ipapanumbalikin, i-restore ka mula sa original na kalagayan, ay dapat makapag-produce ang mundo ng isang generation na hindi na nagkakasala. Men are to follow His example and prove that what God did in Christ, He can do in every human being who submits to Him. The world is awaiting this demonstration. When it has been accomplished, the end will come. So kumbaga nakasalalay ang pagdating din ni Jesus dito sa huling generation na ito. At ito yung kanilang kinukute kay Ellen White. Mamaya ililinawin natin ito. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them
as His own. Yan yung kanilang ginagamit. Pero alam niyo po, kay Ellen White, pag sinabi nating perfect, hindi ito nangangahulugan ng absolute sinless perfection. Kasi si Ellen White din ang nagsabi na we cannot equal the pattern. Hindi natin kayang pantayan si Jesus kung gaano siya ka-perpekto. Meron lamang tayong stage of perfection as the days goes by sa ating pananampalataya. So kumbaga, kung ito yung light na na-receive mo at namumuhay ka sa light na yon, on that certain level or stage, pwede kang tawaging perfect. Mamaya i-discuss natin yung biblical perfection. Eto pa. Sa may bandang baba nitong statement ni M.L. Andreasen, they will demonstrate that it is possible to live without sin. Yan. Sabi pa niya, sa kanyang aklat na The Book of Hebrews, he does not claim absolute perfection. Ito po ay tumutukoy kay Paul. So alam ni Andreasen yung pinagkaiba ng absolute perfection at ng relative perfection. Kasi theologian ito which is equivalent to holiness. Para kay Andreasen, pag sinabi mong absolute perfection, ibig sabihin ay holiness. Yun yung kanyang understanding. Ngayon, ito pang sabi niya, will any ever attain to the perfection to which Paul said he had not attained? We should be disappointed if Paul had claimed absolute perfection. For no man who attains to this will ever claim it, or perhaps know it. So kumbaga, para sa kanya, kaya si Paul, ang claim ni Paul, hindi siya naging perfect talaga in an absolute sense, kasi ang punto ni Andreasen, kung ang tao ay na-attain yun, hindi niya alam. Hindi niya rin sasabihin. Kumbaga, kaya pag tinanong nyo yung mga LGT, perfect ka na ba? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Yun lang yung palagi nilang sagot. Hindi ka naman nagkakasala. Sasabihin nila ay, hindi nila masagot yan. Minsan sasabihin nila, ang Diyos lang nakakaalam kung hindi na ako nagkakasala. Pero ang sabi ng Bible, kung sasabihin mong wala kang kasalanan, ay sinungaling. Di ba? 1 John chapter 1 verse 8 and verse 10. Ngayon, tingnan niyo sabi ni Andreasen. But will any ever reach that stage, absolute perfection? Anong sagot niya? We believe so. So, ang paniniwala talaga nila, absolute perfection. Yung hindi ka na magkakasala ano man ang mangyari sa buhay mo. Madaatin mo yung stage na yan. Sabi niya, those who are living before the Lord comes and who have attained to holiness. So, yung holiness sa kanya ay absolute sinless perfection. Pero alam niyo kung anong sabi ni Ellen White sa ganyang paniniwala? Sabi niya, none should exalt themselves as possessing wisdom or righteousness. There are many, especially among those who profess holiness, who compare themselves to Christ as though they were equal with Him in perfection of character. This is blasphemy. Kaya pag kiniklaim mo na, maaari tayong yung same level kay Christ. Kung paano siya nabuhay, ganun din tayo. Sabi ni Ellen White, blasphemy yung bagay na yon. Ibilisan ko na lang po. Sabi ni Ellen White, He is our pattern, si Jesus Christ yun. Pero dun sa may bandang baba, sa gitna, we cannot equal the pattern. Hindi ibig sabihin na huwag tayong mag-strive doon sa perfection. O huwag na tayong magpatuloy na gumawa ng mabuti at sundin ang kautusan. Hindi ganon. Gawin natin yon. At sa abot ng ating makakaya, gawin natin yun sapagkat pinupunuan ni Jesus yung hindi natin kayang abutin. Kaya si Kristo yung ating righteousness. Si Kristo yung ating perfection. Ano pa? Ito na lang sa may kulay. Imitating His life of benevolence and self-denial, follow Him step by step to heaven. You cannot equal the copy, but you can resemble it, and according to your ability, do likewise. So yun yung sinasabi ni Ellen White. Hindi niya sinasabi yung absolute sinless perfection. Kasi sa Bible, ang perfect ay mature. Maturity ang ibig sabihin niya. Pansinin niyo po sa ating fundamental beliefs, page 145. Ang sabi diyan, the words perfect and perfection are translation of the Hebrew tam or tamim, na ang ibig sabihin ay complete, right, peaceful, sound, wholesome, blameless.
Sa Greek naman ay teleos, means complete, perfect, full-grown, mature, fully developed, and having attained its purpose. Ngayon, ang paggamit ng salitang perfect, kapag ito ay nakapantukoy sa tao, relative po ito. Anong ibig sabihin ng relative? Ibig sabihin, nakadepende kay Kristo yung ating perfection. Hindi tayo perfect dahil sa ating sariling lakas, sariling gawa, kundi dahil sa gawa ni Jesus. Pansinin niyo, sabi ng fundamental beliefs, in the Old Testament, when use of humans, the word has a relative sense. Noah, Abraham, Job, were each described as perfect or blameless. Kaya pansinin nyo, si Noah, tinawag na blameless. Si Abraham, tinawag na blameless. Si Job, tinawag na blameless. Ang tanong, hindi na ba sila nagkasala? Nagkasala. Si Noah, anong ginawa? Nagpakalasing. Yeah? Si Abraham, anong ginawa? Nagsinungaling. Si Job, sa Job chapter 42, nagsisi si Job. So ang punto, kahit sila i-describe as blameless or perfect, kasi yung word na ginamit diyan, tamim, perfect, hindi siya nangangahulugan ng absolute sinless perfection or absence of sin, kundi sila ay naging blameless dahil sa pagtitiwala nila sa Diyos. Kaya nga sabi sa New Testament, kapag tinawag na perfect ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay mature person na namumuhay sa available light, sa best possible na kanyang kayang ipamuhay sa liwanag na kanyang tinataglay or natanggap. Ano pa? In God's sight, a perfect person is one whose heart and life are wholly surrendered to the worship, service of God, who is constantly growing in divine knowledge. Lumalago tayo. And who is through God's grace living up to all light he has received, will rejoicing in a life of victory. Kaya nga ang tanong sa ating fundamental beliefs, paano magiging perpekto ang tao? Simple lang. The Holy Spirit brings us to the perfection of Christ. By faith, Christ's perfect character becomes ours. Kaya kapag haharap tayo sa Ama, ang titignan, hindi yung karakter natin yung karakter ni Kristo. Ibinihis mo ba talaga si Jesus sa buhay mo? Kung ibinihis mo siya, then, ikaw ay perfect sa paningin ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 14, bibilisan ko na lang ito. For by one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Ano daw? Dahil sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, siya yung nag-perfect sa atin. Kaya past tense yan He perfected those who are, sa ibang translation, being sanctified. Yung sanctification process, di ba? Pero sila ay pinerfect ni Jesus dahil sa kanyang katwiran. Ano pa? 2 Thessalonians 2:13. But we should always give thanks to God for you, brothers and sisters, beloved by the Lord, because God has chosen you from the very beginning for salvation through sanctification by Spirit. Ang Holy Spirit ang nagsasanctify sa atin and faith in the truth. Hebrews 10:10. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tayo binanal din dahil kay Kristo. Kaya nga sabi ng Colossians 2:10, in Him, kay Kristo, you have been made complete. Kinompleto ka kay Kristo. Nakumpleto ka kay Kristo. At siguro ito yung huling verse na babasahin natin. Now, may the God of peace Himself sanctify you entirely. Sino ang magbabanal sa atin? Ang Diyos ng kapayapaan. And may your spirit and soul and body be kept complete without blame. Sino ang mag-iingat sa atin bilang kumpleto na walang dungis? Yung God of peace. The God of peace Himself. At the coming of our Lord Jesus Christ. Hindi nakasalalay sa ating performance ang pagbabalik ni Jesus. Hindi tayo yung mag-iingat ng ating pagiging blameless, kundi yung Diyos ng kapayapaan, He Himself. Kaya naman, in conclusion, in the light of evaluation, we have conducted on LGT's belief regarding vindication,
sin and perfection, we can boldly affirm that their position is erroneous and must be challenged. Their theological stand should not be entertained within the church as it misrepresents God and obscures the Seventh-day Adventist teaching. LGT stands in direct opposition to Adventist theology. Instead of relying on their materials, we have the fundamental beliefs and the Handbook of Seventh-day Adventist Theology which faithfully expound our original theological position. Sa madaling salita, sa liwanag ng ating pag-aaral, ang doktrina ng last generation theology ay hindi kayang patayuin sa purong Bibliang katuruan at maging sa sulat ni Mrs. White. So yan lamang po yung ating pong discussion patungkol po sa LGT. So po pwede po kayong magtanong. Ayan, meron tayong 7 minutes siguro para sa tanungan. Di baling malate kami ng konti. Meron po ba kayong tanong mga kapatid? O pwede po kayong magtanong. Kung wala kayong maisip na tanong ngayon, sige po. Meron ba tayong extra mic? Ito pala. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Di ba Pastor, ang pinapantay yung perfection kay Jesus Christ? Kasi sa akin po Pastor, lalabas kasi niyan kung kaya natin mapantayan yung level ni Jesus Christ. Di ba, yung may tanong kasi, alam ko ano yung discussion na yung nature of Jesus Christ. Ano ba yung kinuha, yung binabanggit natin kanina na yung may propensities. Tapos naisip ko din na unang-una yung pinanganak si Jesus Christ kay Mary, diba? Hindi naman siya indisip ng So dun pa lang parang hindi na agad natin pwede mabantayan din kasi unang-una sa nature ng pag-usapan. Ngayon Pastor, may nagsasabi na parang unfair. Tama ba yung Pastor na yung sasabihin na unfair naman kasi hindi nga natin mapapantayan yung level ng nature ni Jesus Christ kasi wala siyang katulad sa ating mga tao, may inclination. O wala si Jesus Christ. Unfair ba yun? Actually, hindi natin siya masabing unfair eh. Bakit? Una, nung nagkasala si Eva at si Adan, wala silang tendency, wala silang propensity, at wala rin silang inclination. Kumbaga, kahit kainaan eh. Talagang perfect talaga sila. Pero si Jesus, actually disadvantage siya. Kasi meron siyang yung kanyang kinuhang nature ay fallen nature, pero wala nga lang siyang inclination towards sin. Pero meron siya, nagugutom siya, yung katawan na kanyang taglay affected ng kasalanan. So, merong mga kahinaan. Compare kay Adam, na perfect lahat, walang tainted of sin na kahit ano, mas dehado pa nga yung kalagayan na meron si Jesus. Kaya hindi po talaga siya unfair na sasabihin na gano'n. Thank you po. Meron pa po ba mga kapatid? Sige po, Sternel. Bakit po ba tayo mga Adventista ang pinapasok ng mga yan? Tawag dito, sino ba ito kasi dahil ba sa turo itong si Andrea Sun, kaya tayo pinasok niyan? Ayan, thank you po. Actually po, si Andreasen po kasi ay, gaya natin nabanggit, dahil siya po ay prominente sa Adventist nung time na yon, 1930s at 1940s, yung kanyang mga estudyante at nakabasa ng kanyang libro ay they idolize so much the work of Andreasen. Actually, maging si George Knight dati, sa kanyang aklat na End Time Crisis, sabi niya, nung siya ay nabaptize 1961, after 3 months, namili siya ng libro. Binili niyang mga libro, books ni Ellen White, tsaka books ni Andreasen. Pero hindi pa niya kilala noon si Andreasen. Pagkabasa niya, ay yung nakalagay sa mga libro ni Andreasen, yun yung kanyang pinapractice for 8 years. Sabi niya nga sa kanyang libro, for 8 years, I'm trying to become the first sinless person. Yun yung sabi niya ron. Pero after 8 years, nakita niya parang hindi worth it. Parang hindi niya kaya. Kaya bumalik siya sa dati niyang buhay.
Hindi na siya nagpipray, hindi na siya nagbabasa ng Bible for another 7 years naman ng kanyang buhay. Talagang naglaylo siya hanggang sa na-encounter niya yung righteousness of Christ. At doon siya nanumbalik sa pagiging Christ-centered. Doon naging Christ-centered siya. Ano po? So, ganun yan. Sa atin kasi minsan, pag may ina-idolize tayo, yun ang isipan natin, kung ano yung sinabi ng ating ina-idol, yun ang tama. Kahit sa akin noon, totoo yan, kung ano yung sinabi ng mga debater natin sa radyo, nakikinig ako dati, yun din ang tinuturo ko, yun din ang position ko. Pero nung nag-aral ako ng theology sa AUP, nakapagbasa ako ng ibang mga libro, nakita ko na yung iba pala nilang sinasabi ay sarili nilang opinion at kinakailangan meron tayong basis sa Bible ng ating paniniwala. Doon mas bumukas yung aking isipan. Ano po? Kaya may ganun talaga. Sige po. Yung sinasabi ko sa kanina, yung pastor na nagpapastor siya, mukha siya ng theology doon sa ENAC. Siya yung nag-introduce sa akin ng LGBT. Yung sabi ko, para bang nalulungkot ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya ipapakita sa kanya yung kamalian noong turo mo LGBT. Kasi parang masyado na siyang inclined sa ano ba yung mga parang mga right approach at saka yung mga verses sa Bible na pwede mo talagang ibangga sa kanila para mas malinaw siya. Kasi matalino tong batang to at maganda talagang kumbaga nung siya ay bago maging Adventist, talagang ipinaglaban niya yung Adventist sa magulang niya. Naglayas to para lang maging at talagang tumayo siya, napag-aaral niya yung sarili niya. Nalulungkot ako na makitang nandun siya sa ganong klaseng At ang paniniwala niya talaga, maski daw na sina Mark Finley nga, sina Doe Bachelor, ay rin, inclinated rin sa LGBT. Kaya gusto kong may yun sa kanya. Kaya nung minsan nga, nag-send ako sa kanya nung YouTube, yung nung debate ni Leonard at saka nitong si Brother Gomer. Oo, dalawa, part 1, part 2. Hindi ko alam kung nakuha niya yung part 2. Pero sinend ko yun sa kanya and hopefully, naintindihan niya. So kung sakali man na kami mag-uusap, ano ba yung magandang mga verses na pwede kong ibangga sa kanya? Just in case na magkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa LGBT. Ayan, thank you so much. So maganda po yung tanong nyo, valid at concern po kayo doon sa kapatid na yon, sa kabataan na yon. Kasi kung ang kabataan na ito, sabi nga natin ay intellectually talagang magaling siya. So, minsan, hindi natin talaga makukuha ang isang tao kahit bigyan natin ng iba't ibang argumento o iba't ibang mga verses sa Bible. Kasi nga, kaya nilang i-justify yung kanilang position. So, ang atin pong magagawa, number 1, ay ipanalangin talaga sila. Pangalawa, kung siya ay talagang intellectually, talagang marunong siya, pwede po tayong humanap ng tao na makakatulong sa atin na makapag-sharing sa kanya. So, kumbaga ang punto, maging open for, kaya ito, ginagawa natin to kasi open tayo for discussion. Okay, open tayo for sharing sa bagay na ito. Hindi pa. Hindi pa sila kino-consider na gano'n. Hindi pa naman. So, ganun yung ating po pwedeng gawin eh. At syempre, pakitaan pa rin natin ng magandang pakikitungo. Kasi itong tao na ito, I believe na yung tao na ito ay seryoso sa kanyang pananampalataya. At dahil seryoso siya, kailangan natin siyang pakitunguhan ng maayos, irespeto yung kanyang paniniwala, at kung meron tayong pagkakataon, ibahagi natin sa kanya. So, ang kinakailangan po ninyo, siguro, mga materials. Kung kailangan niyo po ng materials, bibigyan po namin kayo ng mga libro, bibigyan po namin kayo para personal study po pwede niyo i-share. Opo. At kapag iba talaga yung kanyang position, ay pwede pong makipag-usap sa amin. Sa amin pong grupo nila, Brother Johnson, willing po kami. At kung talagang hindi naman natin siya ma-approach, pwede nyo pong ibigay sa akin yung pangalan, kukontakin natin yung kanilang dean sa College of Theology. Ayun po, pwede nyo pong ibigay sa akin yung pangalan, then susulatan natin yung dean sa College of Theology para ma-assess
Ganun naman yun. Ang ginagawa naman natin kapag merong mga theology student na naliligaw, ang kinakausap po namin yung mga dean nila, yung professor nila, para magkaroon ng personal. Kasi sa amin po, sa theology, may screening. Opo, po pwede yan. Ini-screen po yan sa amin bago kami mag-second year. May screening po yan. Kung tama ba yung position mo. Tapos bago ka mag-apply, bago ka ma-regular, meron po kaming exam na tinatawag. Yung Handbook of Seventh-day Adventists, may exam po kami nun. At dapat ay makakuha ka ng passing grade. At ako naman, masaya ako sa resulta kasi nung NPUC pa tayo, nakuha ko yung pinakamataas na score doon sa exam sa buong NPUC. Kaya masaya tayo doon. Ano po? So yun lang po yung masasabi ko tungkol doon sa inyong kaibigan. Opo, bibigyan ko po kayo ng materials. Ano po? Mga kapatid, gusto ko pa sana mag-entertain ng tanong. Nga lamang, gawa ng oras ay meron pa tayong ibang commitment sa ibang church. Magkakaroon po tayo ng part 2. At sa Martes, manood po kayo ng Hope Channel, live sa Facebook, sa YouTube, live din po sa Channel 45. Anong channel pa ba yun? 66 ata. Live po tayo sa cable. Hanapin nyo lang po 5:30 ng hapon po, every Tuesday. So yun lamang po mga kapatid. At happy Sabbath po.